Hello po mga kababayan, muli magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga nakakapanood ngayon sa aking munting vlog. Anong oras man nyo ito napanood, hapon man o umaga o gabi, isang magandang hapon po, isang mapagpalang hapon sa ating lahat o isang magandang araw, magandang gabi. Muli welcome po sa aking munting vlog, sa aking munting channel. Ang Renante Vlog 2.0. Ako po ay humihingi sa inyo ng konting suporta bago po ako magsimula. Kung maaari po, paki-like, subscribe at paki-share sa aking mga video upload po. Magko-komentaryo lang po ako dito sa regarding sa ating mga senador na may mga kaso sa ngayon. Actually, lahat ito ay nasa majority lineup na kung saan ay kinabibilangan nga nila dito ni Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero, Marcolita, Robin Padilla, Bato de la Rosa at Senador Bongo. So bali pito po ito sila lahat mga kaibigan. Etong si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva at saka si Chis Escudero, ang kaso po nila ay regarding sa flood control miss o flood control scam. At itong si Marcolita naman po ay plunder regarding po ito doon sa tinanggap niya na gift na 75 million mula kay Mike Defensor, na kung saan ay sa bibig niya mismo nang galing. Inamin niya ito mismo na tumanggap siya ng gift mula kay dito kay Mike Defensor. At ito naman pong si Bato de la Rosa, na kung saan ay fugitive na or nagtatago na po, wanted sa batas. Alam naman po natin na ang kanyang kaso ay sa ICC, katulad ni dating Pangulong Duterte na crimes against humanity. At ito naman si Bongo mga kaibigan, mga kababayan, ay may kaso naman sa ombudsman na sinampahan ni dating Senador Antonio Trillanes ng graft at saka plunder. So unahin natin ito mga kababayan sa pagtalakay itong kay Jinggoy, kay Joel Villanueva at saka kay Chis Escudero, na kung saan ay sa flood control miss or flood control scam, na kung saan mga kababayan sa tatlong ito, si Jinggoy pa lamang ang na sasampahan ng kaso. Actually ano na siya, meron na siyang warrant sa graft at saka sa plunder. Doon sa graft na unang naglabas ng arrest warrant yung 2 division sa graft niya, na kung saan ito ay bailable o pwedeng magpiyansa, kaya nagpiyansa po siya ng 90,000 pesos. So dito naman po sa kaso niyang plunder, na kung saan ay ang nakakuha naman po nung ito ay nairapol ay ang Division 5. So dito po sa kaso niya ito na plunder ay wala po itong bail o walang piyansa. Kaya mayroon po talagang arestuhan o pagkakulong na mangyari dito once na mailabas na po yung warrant mga kaibigan, mga kababayan. Ang sa pagkakalam ko, ang latest na sa nalaman ko ay naglabas na po ng warrant ang Division 5 o ang korte na nakakuha ng raffle sa kanyang kaso ng plunder. So malapit na po yung pag-aresto dito kay Jinggoy mga kababayan. Itong kay Joel naman, wala pa to, medyo matatagalan pa to, baka by next month pa or bago magtapos itong buwan na to. Ganon din sa kay Chis. Mas mauuna pa to mga kaibigan, mga kababayan, yung kay Marcolita. Malamang after ni Jinggoy ang ma-issue ng warrant is baka itong si Marcolita, kasi yung mga ebidensya mga kababayan, kaya mabilis tong kay Marcolita kasi nandyan na nakalatag na yung mga ebidensya. Sa kagustuhan kasi ni Marcolita na makaiwas doon sa kaso doon sa Comelec, na kung saan ay na i-defense ng kanilang legal counsel na hindi siya pasok sa kaso na sa violation Comelec, kasi nga hindi pa naman panahon ng kampanya o ng eleksyon tinanggap niya yung 75 million na ibinigay ni
Mike Defensor. So, nanalo po siya doon. Hindi po siya nakasuhan doon. Ang problema, sa bibig niya kasi mismo, sinabi niya, inamin niya doon sa programa nila sa Net25 na tumanggap talaga siya ng amount na yun na 75 million mula kay Defensor, na kung saan pasok pala itong mga babayan sa plunder case, na ang sino mang opisyal ng gobyerno kapag tumanggap ka ng gift or anumang ibinigay sa'yo na nagkakahalaga ng 50 million pataas, ito po ay pasok sa plunder, mga kababayan. Kaya parang ang nangyari, mas napasama patuloy. Kasi yung kaso niya sa Comelec, magaan lang yun, may piyansa yun. Kung sakaling na ano siya doon, na guilty siya doon. Pero dahil na-acquit nga siya, kaya kumbaga pinawalang bisan ng Comelec, dito naman siya napunta ngayon sa kaso ng ombudsman, na which is grab po yung kinalabasan ng kanyang nakomit na crimes, na kung saan mas mabigat dahil ito ay plunder at walang piyansa, mga kababayan. So dito naman sa kay Robin Padilla, bali ongoing pa yung investigasyon. Malalaman pa natin sa mga susunod na panahon or buwan kung kailan talaga siya masasampahan ng kaso, kasi base sa mga legal luminaries ay pinag-aaralan pa yung kanyang kaso, kung alin ang magkasampa dito ng kaso, baka yung NBI. So yun, it's possible ma-issuean din ng warrant itong si Robin Padilla, mga kababayan. At saka itong si General Bato, nga na-release na yung warrant sa kanya galing sa ICC. Ang tingin ko dito, sariling opinion ko, mga kababayan, may hirapan dito may hirapan mahuli to si Bato, kasi may history na dito sa ating bansa na kapag general yung nagtatago, mahirap mahuli. Meron na dyan na sa mga nagdaang panahon na hindi talaga basta-basta nahuli yung isang general. Siyempre, dating may may connection sa mga law enforcement natin. Kaya yun yung isa sa rason dyan. Magtatago at magtatago talaga yan. Hintayin nila na magpalit ng administrasyon o sa 2028 kapag mga Duterte na yung maupo. So yun lang yung nakikita nilang pag-asa, na maabsulto sila lahat. Actually lahat itong mga involved na to, yun ang malaking pag-asa nila, na maabsulto sila sa mga kaso nila. Pag nagpalit ng administrasyon, Duterte na yung uupo, yun yung inaasam-asam nila, na maabsulto sila sa lahat ng kaso. Kaya nga, yung isa sa rason kung bakit pilit nilang ipinupurso ng mga majority yung gusto nila na baguhin yung ruling ng Senado, na nandyan yung online voting, na kung makulong nga naman itong karamihan ng mga senador na miyembro nila, kasapi nila, ay pwede pa rin bumoto kahit nasa kulungan. So pagdating sa impeachment ni Sara, pagdating sa acquittal, bintahe sa kanila yon, mga kababayan, na kasi yun naman talaga yung layunin nila, na mag-proceed man yung trial, pero i-acquit nila sa pamagitan ng boto, dahil alam naman natin na ang bilangan talaga dyan is sa butuhan, palamangan ng boto. So yun po nakakalungkot, mga kababayan, dito sa sistema ng ating batas, na yung mga powerful person na ito, powerful leaders ng ating bansa, meron silang magagawang remedy na maiwasan yung kanilang mga kaso na kinasangkutan, na kung saan tayo po, mga kababayan, mga Pilipino, ang agrabyado dito. Kasi yung krimen na kanilang nagawa ay involved tayong mga mamamayang Pilipino. Diba? Alam naman po natin yan. Alam ng karamihan sa atin yan na tayo ang mas number one na naapektuhan sa kanilang mga pinagagawa. Kaya nga dapat talaga tayo bilang isang mamamayan, makialam tayo, maki-involve tayo. I-pressure natin yung mga senador na ito na dapat gawin nila yung trabaho nila. Manindigan sila sa katotohanan kung ano yung mas narapat ayon sa ating saligang batas,
at sa kapakinabangan ng taong bayan, dapat doon sila manindigan, hindi sa pansariling interes lang. Kaso kung talagang ipupurso nila yung gusto nila, gagawa sila ng mga pamaraanan para madipinsahan yung kanilang mga sarili, wala talaga tayo magagawa doon mga kababayan, kasi sila yung may hawak ng manibila sa sitwasyon na ito. Sila yung nasa poder. Pero ang magagawa natin dyan is i-pressure natin sila. Pag nakita natin talagang umaabuso na sila, lumabas tayo sa kalye at ipagsigawan natin na mali yung kanilang mga ginagawa. Ipagsigawan natin yung ating karapatan. So yung kay Bongo naman mga kababayan, ay nagsampa naman si Trillanes ng kaso sa ombudsman regarding naman ito doon sa pagkakadawit niya rin sa flood control, dahil yun na nga alam naman natin sa lumabas sa investigasyon sa mga naunang investigasyon sa Senado noong mga nakaraan na kung saan joint venture yung CLTG company na ito ay kumpanya ni Bongo na nagsanipwersa at saka yung mga Diskaya, na kung saan sa statement ni Sara Diskaya nung tinanong sila ni Ronald Bato de la Rosa kung kailan sila nag-engage sa o kumita ng malaki na sa DPWH, simula 2016 nung nag-joint venture ang CLTG company at ang mga Diskaya company, which is sinusuportahan naman yan ng mga records at saka mga dokumento. Kaya yun mga kababayan, sa majority na ito ng members ng Senado sa pamumuno ni Senate President Cayetano, ginagawa nila ng paraan talaga mga kababayan na hindi ma-impeach si Sara. Kahit ano pang sabihin nila na sumusunod sila sa proseso, sa ruling ng Senado, or ginagawa nila yung tama o nasa maayos naman yung takbo ng impeachment ni BP Sara, hindi nila tayo masisisi na mga ilang mga kababayan na magdududa ayon na rin sa kanilang mga galawan. Dahil nakita naman natin na pilit nilang binabago yung ruling dyan sa Senado. Magkakaroon ng online voting na kung sakaling magbutuhan nga naman, merong mga rules sila na papairal dyan sa impeachment trial magbutuhan, so lamang nakagad sila sa boto sa bilang mga kababayan. Yun po yung nakakalungkot, nuulit ko po, kasi marami sa atin dyan ng mga membro ng mga senador na talagang hindi sila senador ng taong bayan, kundi senador sila ng sarili nilang kanya-kanyang interes. Kaya ang tayong magagawa lang po talaga natin ay patuloy tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon na sana maliwanagan pa rin ang isipan ng mga senador na ito, na harapin nila yung kanilang mga accountability. Ito po yung nais ng taong bayan, ang magkaroon ng pananagutan sa mga kinasasangkutan nilang mga kaso. Kasi kahit anong deny nila, pero kung itinuturo naman sila ng ebidensya, malinaw ang mga records, ang mga data na nagtuturo na talagang involved sila, so dapat lang talaga na managot sila. At kung talagang sila ay umiiwas, narito tayo bilang mga taong bayan na nagmamasid, tulungan natin ang ating ilang mga butihing senador na nagpupursigi na mapanagot ang mga may pananagutan, accountability kumbaga. At isa ang sa nakikita ko sana dito na talagang porsigido na mapanagot yung mga dapat managot, itong si Ping Lacson. So kaya nga gumawa na lang siya ng chair report na hindi na dumaan sa committee report kasi ayaw pirmahan ng mga karamihang senador, dahil ang involved kasi doon sa korupsyon na tinuturo ng ebidensya ay karamihan dito itong mga senador na ito, mga kasama nila, mga kulig nila, kaya hindi pinirmahan. Pero nakatulong yung partial committee report na ipinasa ni Lacson. Ito yung way na nasampahan na ng kaso si Jinggoy mga kababayan. Kaya sana itong si Joel, itong si Chis ay hindi na rin magtatagal, masampahan na rin ito. Ganon din si Bongo, kasi parehas ito mga kababayan involved sa flood control, itong apat na ito.
sa flood control project ng mga senador na ito. Kaya kung papansinin natin mga kababayan, lahat talaga ng mga Duterte senators na to ay involved sa kaso. Sasabihin nila pinag-iinitan silang majority. Bago pa nabuo yung majority na to mga kababayan, nandun na yung kaso nila. Matagal na nilang ginawa yung mga krimen na yan. Panahon pa nila simula 2016. So, bago pa nabuo tong 13 na ito, majority, nandun na yung mga kabalbalan na pinagagawa nila sa ating bansa. At itong si Robin, nito lang yan, bago lang yung sa kanya, pero malinaw naman na may paglabag din siyang ginawa. Kasi pasok talaga siya sa obstruction of justice, yung kanyang ginawang pagtulong sa pagpapatakas kay Bato mula sa Senado. Actually, para nga sa akin, dapat si Cayetano damay dito eh. Kasi siya yung Senate President that time, inako niya yung command and responsibility sa pagpapanatili ni Bato dyan sa Senate. Yung pagkan sa talagang ano nga eh, yung mga ordinaryong suspect nga, pagka ikaw kinanlong mo yung isang suspect, yung isang wanted eh, yung nagkanlong na yun eh, may pananagutan. So ganoon din dapat to si Cayetano bilang namumuno sa Senado that time nung nakatakas si Bato, dapat may responsibility rin siya dito. May pananagutan din dapat siya, dapat makulong din siya. Kung may kaso si Robin regarding sa pagkatakas ni Bato, dapat masigit siya na may kaso dito kasi siya yung Senate President that time na sa kanya yung command responsibility sa secure kay Bato that time. So hinayaan nila makatakas, dapat may pananagutan din siya dito. Kaya yun lamang po mga kababayan. Sana po ang karamihan sa atin ay magising na sa katotohanan. Manindigan tayo sa katotohanan. Huwag tayong manindigan sa mga politiko na kung saan ay pansariling interes lang ang kanilang hangarin. Dipinsahan ang kanilang mga sarili, pagtakpan ang kanilang mga nagawang krimen para lang makalusot sa pananagutan sa kanilang mga ginawang kabalbalan. Kaya yun lamang po. Magandang hapon po sa inyong lahat at God bless you po. Paki-support po sa aking munting channel, paki-like, share, and comment kung nagustuhan nyo po ang aking mga vlog, ang aking mga komento, at paki-pindot na rin po sa bell button para ma-update po kayo sa aking mga susunod na video na i-upload. God bless po. Thank you.